naging kawangis na dito sa mundo. Ngayon ang napatay, napako ng mga Hudyo that time. Walang isa, ngunit isa, makatan wa masala. Hindi siya napatay at hindi siya napako. O yun, malinis, di ba? Quran na nagsabi siya ba? O kaya, ang pagsusunan natin dito sa mundo, meron kasagutan, ano ba? Namatay ba si Isa? Automatic, wala, isang ebidensya, wala na naglinis na, hindi na maliban sa Allah. Sino nga ba ang Allah? La ilaha illa huwa. None have the right to be worshipped but He, the ever living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in earth. Who is He that can intercede with Him, exit with His permission? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamayari ng kalangitan at kalupaan. Siya lamang ang dapat pagkukunan ng pagsamba. Siya lamang ang tunay at nag-iisang tagapaglikha. Mapapansin natin mga kababayan ng ating mga kaibigan, kapitbahay, halos dito sa mundo ay iba't ibang tawag nila sa tagapaglikha. Tinatawag siyang Panginoon, Lord, Rab, Creator. Subalit ang pansariling pangalan ng lumikha sa orihinal ay Allah. Ang Allah lamang ang siya nagbigay buhay sa ating at babawi ng buhay. Siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam sa ating mga puso at mga isipan. Kahit natin ilihim o ilantad ang ating mga sarili, ito'y nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. And whether you disclose what is in your own heart or cancel it, Allah will call you to account for it. And Allah is able to do all things. Kaya ng Allah gawin ang lahat ng bagay. Mga minamahal mong kababayan, kulong nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin. Sa kanya tayo ay masisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo, sa Allah ay magsisipagbalikan. Huwag nating hayaan na dumating sa atin na katapusan ng ating buhay na hindi natin sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito lang ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Nilikha ang mga jin ang hindi nakikita ng mga tao upang sambahin ang nag-iisang tunay na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahintulot at dagdag na tayo ay magkatipon-tipon sa mga oras na ito. Sapagkat darating ang panahon na makakamtan natin ang katapusan ng ating buhay. Ayaw natin mapahamak ang ating mga mahal sa buhay, ang ating sarili. Subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. Sino man ang naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa ka ng makabutihan, pinangakuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maninirahan tayo sa paraiso, mananatilik tayo roon magpakailanman. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Minamahal mong kababayan, kami ay naririto bilang pagmamalasakit, pagmamahal, bilang isang kapwa-tao, na wag natin sayangin ang mga oras panahon. Sapagkat hindi na may babalik ang kahapon. Ang mga oras na ito, kung paano tayo nagising mula sa pagtulog, ito po ay tsansa. Ito po ay pagkakataon na magbalik loob tayo sa tunay na tagapaglikha. Mismo si Jesus sa Biblia
sa Quran ay nagsabi na ako ay mula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. Ang nagsugo kay Jesus sa lahat ng mga propeta, iisa lamang, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan ang lahat ng mga propeta, mga sahaba, ang mga kasamahan, kahit ngayon pang mga oras na ito, ang mga mananampalataya, inutusan sila na la ilaha illallah, iisa lamang ang tagapaglikha, iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot sapagkat marami ng pumanaw sila na ang lumalabas sa bibig nila ay ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga taong mga pumanaw na hindi nila sinamba ang tagapaglikha. Ano ang disadvantage? Ano ang kaparusahan sa mga taong hindi naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala? وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And those who disbelieve in their Lord Allah is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Sino mang hindi naniniwala sa kaisa ng Allah, para sa kanya ay kaparusahan sa impyernong apoy, sa pinakamailalim na hukay. Impyernong apoy sapagkat they worship created things rather than the Creator. Sinamba nila ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa lumikha. Ang mga tao noon hanggang ngayon nagkakasala because they worship created things rather than the Creator. Hindi sila papayag na ang ribulto kahoy nilarawan, ang mga santo-santa na ito ay hindi Diyos. Subalit mga minamahal mong kababayan, ang tunay na Diyos, ang nag-iisang tunay na Diyos, ang lumikha ng kalangitan, kalupaan, ang nagbigay buhay sa atin, ang babawi ng buhay sa atin. Ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom, ang pangalan niya ay ang Allah. Siya lamang po ang Diyos na sinasamba ng lahat ng mga propeta, ng mga sahaba, ng mga kasamahan. Siya lamang po ang dapat natin pag-ukulan ng pagsamba. Sapagkat kapatid, ang Allah ay hindi inaantok, hindi natutulog, hindi siya katulad o kawani sa kanyang lilikha. Ipahayag sa ngalan ng Allah ang pinakamalaging, ang pinakamawain. Ipahayag siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya pinanganak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katulad o kawani sa kanyang lilikha. Kaya minamahal ng kababayan, napakaswerte natin na pinahintulutan tayo mabuhay mula sa pagtulog, sapagkat nakilala natin, narinig natin na ang tunay at tag-iisang tagapaglikha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung tawagin siya ay tagapaglikha, tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Siya po ang pinakamabagin, pinakamawain, siya ang tagapagkaloob, tagapagalaga. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang al-Qayyum. Siya po ang nagbibigay sa atin ng pangangailangan natin. Ano nga ba ang dahilan bakit tayo nabubuhay? Simple lamang po kapatid. Sambahin natin, kilalanin natin, ideklara natin ang Diyos ng mga propeta, ang Diyos ng mga sahaba, ang Diyos ng mga kasamahan nila, ang Diyos ng lumikha ng kalangitan, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikaw ay magbigkas mula sa kaibuturan ng iyong puso ang la ilaha illallah, sinabi ito ng mga propeta, pag binigkas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso ang la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, makakaasa ka sa awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maliligtas ka. Ibig sabihin, maninirahan ka sa paraiso, mananatili ka roon magpakailanman. Alala baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy, sapagkat sinamba natin ang tunay at nag-iisang tagapaglikha. Pag sinamba natin ang tunay na nag-iisang tagapaglikha, ikaw ay magkakaroon ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Sapagkat ang sinasamba mo ngayon, ang iyong pinapakinggan ngayon sa pangalan ng Allah, ang sinasamba rin ng mga propeta. Lahat ng mga propeta, walang ibang relihiyon na binigay na sa kanila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Kapatid, hindi ito nakapagtataka kung bakit maraming mga sikta, relihiyon, denominasyon na nagsusulputan. Subalit ito ay nakakaawa at nakakatakot sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وهو في الآخرة من الخاسرين. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay siya ay kabilang sa mga talunan. Mga talunan, sapagkat kung ikaw, ako, tayong lahat ay gagawa ng relihiyon ngayon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? At ito ang nakakalungkot, nakakaawa, sapagkat hindi tatanggapin ang mga relihiyong mga nagsusulputan. Yan po ay man-made, gawa-gawa lamang ng mga tao. Rizalista, hinamo sa pangalan ni Rizal. Budismo, hinamo sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinamo sa pangalan ni Kristo. Sinong propeta sa habang mga kasamahan ang nagsabi na gumawa tayo ng ibang relihiyon maliban sa Islam? Hindi nila ito tatanggapin, hindi nila ito gagawin, sapagkat ang sino man na gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, siya ay kabilang sa mga talunan. Mga talunan na kung saan sila ipaparusahan sa kabilang buhay, sapagkat nagnais at gumawa sila ng ibang relihiyon. Iisa lamang po, kababayan, ang aprobado at perpektong relihiyong binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam. Ang Islam hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan, ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ito lamang po ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Hindi ba tayo nagtataka? Ang mga bata, nangisinilang sila? Pagka ilang linggo, ilang buwan, sila ay bibinyagan. Bininyagan sila ng ibang sikta, ibang relihiyon. Ano ang nangyari? Kaya dumami ang iba't ibang mga relihiyon sikta, sapagkat nung pagkasilang ng bata, ng ilang araw, ilang linggo, bininyagan sila. Ang mga magulang, ang siyang nagpahintulot na pumunta sa iba't ibang sikta na relihiyon. Ang tanong, nung hindi ka pa nagpinyagan, anong relihiyon ka? Tinatawag silang muros. Ibig sabihin sila ay mga Muslim. Ang Muslim ay may relihiyon, Islam. At ang Muslim ay naniniwala sa tunay at nag-iisang tagapaglikha. Yun po ang Islam, ang relihiyon ng lahat ng mga propeta, ng mga sahaba. Ito lamang po ang perfecto at aprobadong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkatauhan. Kaya kapatid, huwag kang magtaka na maraming mga iba't-ibang mga kababayan natin na nagbalik Islam sila, sapagkat naniwala sila na ang iba't-ibang relihiyon ay mga man-made, gawa-gawa lamang ng tao, samantala ang Islam, ito lamang ang aprobado at perpektong relihiyon binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Huwag mong sayangin ang oras panahon, kapatid. Nakita mo naman, ang iba't ibang sikta relihiyon ay pinipirahan ang mga mahihirap. Nagkakaroon ng kalimpak-limpak na salapi ang leader lamang. Samantala ang kanilang membro ay halos naglalakad lamang, walang pamasahe, nagugutom, nauuhaw, sapagkat nagbibigay pa sila ng pera doon sa bagong relihiyon na yun. Subalit ang Islam, kapatid, mahigpit na pinagbabawal na ang mayaman ang manghingi. Ang dapat hihingi ay ang mga mahihirap, at obligado ang mga mayayaman sa Islam na magsadaka, mag-charity, magkawang-gawa. Ang tunay at dapat nating tulungan ay ang mahihirap. Mahihirap na ginagawa pang palabigasan ng kanyang mga kababayan ang ibang sikta. Samantala sa Islam, kapatid, dito ang tunay na pagmamalasakit, pagmamahal, na kung saan siya ay binibigyan siya ng pagkakataon na magbalik loob siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya ay nagiging magandang halimbawa sa sangkatauhan. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, naniniwala sa nag-iisang tagapaglikha, pinipilit niyang iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan, gumagawa siya ng lahat ng uri ng kabutihan. Sapagkat ang sino man, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna jannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min al-kibir. Ang sino man ang may maliit na pagmamayabang ay hindi siya makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin, kapatid, huwag tayong magmayabang, huwag tayong magbalabis, huwag tayong mag-underestimate, huwag nating maliitin ang ating kapwa-tao, sapagkat ang sino man na nagmamayabang ay hindi siya makakapasok sa paraiso. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapatid, bilang pagmamalasakit, huwag nating hayaan na tayo ay pumanaw na hindi nagdeklara, na hindi sumang-ayon sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi mababalik ang bukas. Ang araw na ito ay pinahintulot, tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay binigyan ng tsansa na magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala.
We do not know what a day may bring forth. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas. Kapatid, kaya nais kong ibahagi sa inyo na ang sino man ang magsabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag ito'y binigas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso at dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, makakaasa ka sa awa at habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magkakaroon ka ng tunay na kapanatagan, kapayapaan at kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin, kapatid, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, sumunod, tumalima tayo sa utos at batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag ikaw ay nagkulang, nagkamali, nagkasala, napakagaan, napakasimple, hindi ka naluluhod ng pinakamatagal at saka idilip ang mga kamay mo at magpapasan ka pa ng krus. Sasabihin mo lamang na astagfirullah, ya Allah, patawarin mo ako. 5 beses mananalangin tayo. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Indeed, the prayer prevents immorality and evil deeds. Kapag ikaw ay mananalangin na napakaikling panalangin, lamang 10 minuto ay mapapatawad ka ng iyong mga kasalanan. Subalit ang 24 hours ay 5 beses tayo mananalangin, sapagkat tunay nga na kapag ikaw ay lumipas ng ilang oras ay nagkakasala, nagkakamali. Paano ka mapapanatili na malinis ang iyong puso, ang iyong puso at ang iyong isipan? Simple lamang, sambahin mo ang tunay na tagapaglikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 5 beses isang araw. Pag ito'y ginawa mo ang pagsamba sa tunay na tagapaglikha, ikaw ay magkakaroon ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Magiging pasaporte mo, magiging susi, magiging pamasahe mo sa Jannah, sa paraiso, sa paradise, ang iyong ginagawang kabutihan sa pamamagitan ng pagtiwala, pagdeklara na walang ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga minamahal kong kababayan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Huwag natin sayangin ng panahon. Paano nga ba ang pagbabalik loob? Paano nga ba ang pagbabalik Islam? Simple lamang, kung anong ginawa ng mga propeta gawin natin. Kung anong sinabi ng mga propeta sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kapatid, saan ka man naroon, ano man ang ginagawa mo, ano man ang iyong katayuan sa buhay, magiging kapanalig ka ng mga propeta, magiging palawin ka sa paraiso. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang magbibigay sa iyo ng tunay na kapanatagan at kapayapaan. Bigkasin mo ito mula sa kaibuturan ng iyong puso, sabayan mo ako. Sabihin ninyo, Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar! Kapag ito'y binigas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso at ulit-ulitin mo hanggang sa pagdating mo sa bahay mo o ano man ang ginagawa mo, kapatid, pag ito ay ikaw, binigas mo ito mula sa kaibuturan ng iyong puso sa awa at habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinakamahabagin na pinakamawain, mapapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kahit sindami pa ng mula sa lahat ang iyong mga kasalanan, mula lupa hanggang alapaap ang iyong kasalanan, pag nagbalik loob ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mapapatawad ka ng iyong mga kasalanan. Kaya kapatid, walang ibang magpapatawad sa iyo kundi ang Allah. Sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagbigay buhay, ang tanging hukom at hari sa araw ng pagtutunan. Ang bayan, pakinggan dito natin ang mga susunod pang magpapaliwanag bilang pagmamalasakit tungkol sa